So may nag-upload ng video mga ate at kuya, caught on cam kasi si PBBM na kinikilig kay VP Sara. At baka ito yung dahilan kung bakit nagsiselos yung isa. Right? Tuwing magkasama si VP Sara at si PBBM, ay nga pala, nagbeso-beso si PBBM. Di ba? After ng interview ni Kato niyo, nakita si PBBM, maybe I can find it. Nakita si PBBM na bineso-beso si VP Sara. So how does it feel, Ma'am Shi, na yung sinisiraan mong pangalawang pangulo na bad shot na sa'yo dahil she crossed the line, oh, eh, bineso-beso ng asawa mo, nako, Kuting, black eye na naman ang aabutin mo. Ito po yung sinasabi ko mga dad kuya bago natin puntahan yung video ni Kuting na kinikilig kay VP Sara. Ayan beso-beso for Bongbong Sara at PNPA graduation. Kasi parang mandato yan ng pangalawang pangulo na umattend dapat sa graduation ng ng mga ng school lalo na ng PMA at PNPA kung ano man yan. Isa yan sa mandate ng Vice President. Aside from, syempre, dapat siya ang hahalili sa Pangulo sa kasakaling hindi kayang gampanan ng Presidente ang kanyang trabaho. So, ayan, following First Lady Marcos's admission of a rift, or di ba, may bangayan, or may gap sila ni VP Sara, President Marcos and Duterte, VP Sara, bussed each other and shared the stage at the Philippine National Police Academy or PNPA's graduation rites in Silang Cavite. Apakalamig pa naman doon, ma'am. Yang Silang Cavite, katabihan ng Tiagay Chong, ay ang sharp-sharp ng klima doon. Tapos ang ganda-ganda ng panahon, tapos magkasama sila. Wala ka doon, ma'am? Good luck. Okay, Friday kahapon, April 19. Magkasama, may beso-beso pa, ma'am. Diyos ko, ma'am. Huwag mong payagang magbeso-beso si PBBM kay VP Sara. Alam mo kung bakit? Kasi sabi ni Atty. Glenn Chong, ikaw ay mabantot or malakas kang magyosi. Therefore, yung singaw ng katawan, totoo yan mga kuya, iba ang singaw ng katawan. Pasintabi sa mga nagyosi, alam naman natin na, di ba, pampalipas oras nyo yan, di ba, pamatay oras nyo or whatever. Pero ako kasi mga ate kuya, hindi ako nagsusmoke dahil nga sa asthma ko. I have tried that. Nag-try din ako ng mga imported na mga yosi, di ba? Pero hindi ko feel yung pala may asthma ako. Uli ko na lang nalaman na may hika ako mga ate kuya. Like, mature na ako yung nalaman ko. As in, ilang taon ko palang nalalaman. Hindi ko alam nung bata ako na ako may hika. So, hindi ko kaya ang yosi. Pero yung mga taong nag-yosi, iba ang singaw ng katawan, amoy yosi pa rin. At ang bibig lalo na, di ba? Unless siguro malinis sa katawan, baka after mag-yosi, nag-gargle ng mouthwash or toothbrush. Pero iba tapos magbeso-beso kay VP Sara na mukhang clean living naman, healthy tingnan, maputi pa. Hindi porke maputi malinis Si VP Sara parang may proper hygiene, si Ma'am Shi, hindi tuyot si VP Sara Ikaw Ma'am Shi, tuyot na tuyot. Parang nahuhulas lagi ang makeup. Tapos si PBBM bebeso-beso sa isang magandang babae, mistisa, mabango, healthy, hindi dry. For sure, di ba, mahalimuyak. Maikukumpara talaga ni PBBM kapag humahalik siya sa'yo, ma'am. Kanino kikiligin si PBBM? Sa amoy yosi, sa amoy mabantot, o sa mabango at maputi at mistisa at maganda? Paki-comment nga agad sa comment section. Hello fake spreader, Ensaymada paid vlogger. Sabi kasi simula ang pagbula ng bibig ng mga Ensaymada vlogger. So ayan, binanatan na ni FLC si VP Sara pangitang-pangita na na ayaw na ni Kuting sa kanya. Ito, bumiso-beso na naman. Beso-beso. Maybe it's a kiss of Judas or something. But still, di ba? Beso-beso much. Puring-puri sila na ang lakas na ng loob ni Ma'am Shi na binabanata na si VP Sara, na bastos si VP Sara, di ba? Or kung ano man. Pero ang ending, doon pa rin beso-beso si PBBM. Hindi nandidiri. Okay. So, nilalait kasi yung itsura ni VP Sara. Ito nga sabi ni Kuya Adrian, partida at blurred pa yan. Kung yan ay pangit, paano na lang si Kuan? Kanang badging nga ako, kanang badging nga butod ba? So si VP Sara umattend ng kung ano mang okasyon ito, pero blurred yung picture, ganda pa rin.
Abay ang ganda, abay kahawig nga naman ni Miss Claudia nung kadalagahan 'no. Hindi nalalayo ang ganda ni VP Sara sa ex ni Kuting, 'di ba? O blurred pa daw 'yan, apakaganda. O, ay kumusta daw si ano, si nanlalait? Tuwing binabatikos nilang asawa ko, ano, lalo silang pumapangit, tayo cute pa rin, sabi niya kay Katunying. Cute siya ng lagay na yun. Sino may sabi sa'yo? Si Ma'am Shi naman ito, kinikilig-kilig sa pambobola ni Tonying eh. Anyway, nakunan nga po ng video si VP Sara na tinititigan siya ni Hello Kitty. At si Hello Kitty talaga kilig na kilig. Hindi ko lang i-play yung audio kasi ano music, baka makopyright ako. Pero ito po yan, play ko ha. Ano bang kanta dito? In love na ako, in love na sa'yo. Parang ganun yung tugtog. Anyway, patugtugin kong konti, tapos i-mute ko na ha. Maka-copyright ako eh. Oh. Ka lang. Full volume ko lang. Oh dear. Naakit mo ang puso ko ngayon ay umibig sa'yo. Ay, kay Darren Espanto yatang kanta yon. O ayan, tingnan nyo. O, tumingin si Kuting, nakaside view si VP Sara, hindi nakatingin sa kanya. O, may kausap si VP Sara, nakatitig talaga sa mukha ni VP Sara si Kuting, tapos ngingiti-ngiti, nagyum-hiyum siya, o. Para siyang bagets, nagkilig-kilig sa ganda ni VP Sara, o bango-bango pa ni VP Sara. O, di ba, nagyum-hiyum si, naghiyum-hiyum si Hello Kitty. Oy, happy talaga si Hello Kitty. Ay, Hello Kitty. Seryoso muna si Hello Kitty. Seryoso muna siya. Nagsasalita si VP Sara, may kausap, nakatingin si Hello Kitty, tingin sa bibig, tingin sa ilong, tingin sa baba, tingin sa balat. Apakakinis naman ng aking Vice President, apakaganda, apakaputi, walang burog sa mukha, hindi kulubot ang liig. Nagitingiti si Hello Kitty. Oy. No, tamo yan. 'Di ba? Oh. Ay, bakit yung graduation? Kanina lang ito. Ito yung graduation ng PNPA. Oh. Kanina lang. Oh, ngiti-ngiti siya, oy. Oh. Akala ko ba, porky binanata ni Ma'am Shi, yun yun, di ba? Yan ang suot ni VP Sara, yun yung buhok, yun yung suot ni Kuting, may garland. Oh, yun pala yun. Latest video pala yun. Partida hindi nakatingin si VP Sara, naghiyom-hiyom si Hello Kitty, oy, nagingiti siya, oy, kikilig-kilig pa rin siya. Ma'am Shi! Ay, ba? Ma'am Shi, kilig-kilig yung asawa mo kay VP Sara. Tapos sa interview mo with Katunying, dry na dry ka. Oh, mata mo baga, Diyos ko po, ginoo ko. Ano ba yan? Parang amaldi-maldita ng dating mo, apakasungit mo, tuyot na tuyot, kulubot ang liig. Ay, hindi ka talaga uubra sa ex ni PBBM na si Claudia, na tahimik na ang buhay. At lalong hindi ka uubra sa ganda ni VP Sara. Mukhang mabango, malinis, may heart. So, selos nga ba ang pinag-uugatan at hindi yung pagtawa ni VP Sara? Right? Sabi, kaya daw binanat-banatan ni Ma'am Shi si VP Sara ay dahil tumawa nang binanggit ni Tatay Digong na bangag yung asawa niya. Oh. Hindi naman tumawa si VP Sara, walang nakitang video na tumatawa si VP Sara nung tinawag na bangag yung asawa mo. Tapos yung asawa mo kinikilig kay VP Sara habang kasama. Oh, kahapon lang, kanina lang tumangatid kuya, umattend sa PNPA graduation. Oh, hindi naman galit si Kuting kay VP Sara. In fact, kinikilig-kilig pa nga. Ay, madam, hindi naku, madam, ano ang gagawin mo sa asawa mo? Ha? Nagbeso-beso, ngiti-ngiti, kilig-kilig, happy kasama si VP Sara. Mabango pa naman, mukhang mabango talaga si VP Sara. Eh, no? Actually, mga ate at kuya, dahil nasama ko ng sama sa mga kick-off rally, sa mga rally, meeting the advance ni VP Sara, send-off ceremony nung panahon ng kampanyahan, I had the chance na makaharap si VP Sara. Actually, nakatabi ko pa, nagpa-picture pa ako with her, together with her. And mabango si VP Sara. Partida ha, panahon ng kampanyahan yun, nangitim na nga yung pangalawang pangulo natin dahil kakaikot sa Pilipinas. Oh. Namula na nga, pero hindi nangingitim, namula-mula lang si VP Sara, bilad na bilad sa araw, nakatabi ko, wala akong naamoy Ma'am Shi, hindi amoy Yossi, Ma'am Shi. Mabango si VP Sara. Tapos binibeso-beso pa ni Hello Kitty. Ikaw, Ma'am Shi, kailan ka bineso-beso ng iyong asawa, ha? Kailan ka hinalikan?
At hindi kaya yosi ang naamoy or alak or whatever? O ano yan, Diyos ko po. Selos kaya ang pinag-uugatan ng galit ni Ma'am Shi kay VP Sara? Or maybe talagang delikado na baka si VP Sara ang sumunod na pangulo at hindi si Tambaluslos? Or kung sino man ang manok ni Ma'am Shi for the 2028 presidential elections? Or wala talagang chance kahit yung anak ni Ma'am Shi na si Charis kung sakali mang tumakbo balang araw in 2024 maybe bilang Pangulo dahil ang mga Duterte kahit anong gawing paninira just like kung ano ang ginawa ni Ma'am Shi recently sa interview niya kay Katunying ay gusto pa rin ng taong bayan. Pakicomment pa sa comment section at mag-like and subscribe din po.